Parang kwentuhan lang naman. Wala Oo. namang ganap kasi. So, Walang- chika-chika lang. Kamusta ka naman? Yun lang naman actually. Kamusta ka na as father of two with baby Ayun. Leon? Yun nga, like ko sinasabi na hindi talaga to plan, pero parang God's will na rin. Ayun yung talaga inisip ko dati. Paano pag wala na kami ni Mama Kare? Paano si Pen? Mag-isa na lang. Although, kahit magkapamilya siya, parang Iba pa din. iba pa din na may katuwang, may kapatid. Zero visibility. Hindi makita. It's not. Let's just chill and do this song. Let's just lay here all day long. Nowhere else where we belong. All she wants, coffee and cuddle. Sitting on our patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me really slow. All I want, coffee and cuddle. Let's just chill and do this song. Let's just lay here all day long. Nowhere else where we belong. All she wants, coffee and cuddle. Sitting on our patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me really slow. All I want, coffee and cuddle. Let's just chill and do this song. Baby, you're my Babylon. Love the way you turn me on. It gon' be a marathon. So, hi guys! Nandito tayo sa Aroma Cafe. Ito yung featured cafe natin ngayon. Taray. Ngayon, ano natin ngayon, ma? Wala, ang ganap namin. Kasi Father's Day. So, actually kahit di naman Father's Day, nagko-coffee shop tayo lagi. Pero ano lang, ayun lang, nag-coffee lang kami and then after mag-coffee, mag-grocery. Yun lang, gano'n lang mga ginagawa namin. Like, coffee, kikwentuhan lang. Paulit-ulit lang yung kwentuhan namin. Oo. Ayun, wala namang masyadong special na gagawin ngayong Father's Day. Basta sama-sama kami. Kasi para din hindi masyadong maggastos. Yan lang. Simple celebration. Simple lang. Magluluto na lang ako ng steak later. Yun na lang dinner natin. Sige. Yan lang. Ulit, Happy Father's Day ulit, Papa. Baby Leon, Happy Father's Day, Papa. So, Extra Father's Day ngayon, extra special. extra special Kasi ito yung parang first Father's Day na kasama natin si Leon. May baby boy ka na. Oh, baby boy. Say hi. Hi. Ayun, siguro na lang for this vlog. Kakamustahin ka na lang namin. Parang kwentuhan lang naman, wala namang ganap kasi. So, walang chika-chika lang. Kamusta ka naman? Yun lang naman actually. Kamusta ka na as father of two with baby Leon?
okay naman, masaya in general. Sobrang saya pa din ng feeling kahit na medyo, yun nga, lagi naman sinasabi na unplanned si Leon, pero sobrang saya na dumating siya sa buhay namin. Tapos ayun, although mahirap ngayon kasi lalong-lalo na iniisip namin yung future namin, like si Mama Kare babalik na ng July. So congrats Mama. Tapos ng maternity leave. Pero ayun, feeling ko din hindi ka masyadong nakapagpahinga yun. Medyo handful ang pag-aalaga kay Leon, hindi basta-basta. Tapos yun nga, katulad ng sinasabi din namin sa mga previous vlog na mahirap maghanap ng mag-aalaga kasi sa creche nga parang at least 1 year old yung hinahanap nila yung tinatanggap nila. Ano pa yung mga struggle? Siguro yung isa pa is pag-juggle ng work and life balance ngayon. Especially ngayong June is sobrang busy namin sa work. Pero yun, thankful pa din na nakakapag-work ako full-time remote. Pero yun, mahirap kasi parang na-assess namin ngayon na parang hindi kaya ni Mama Kare mag-isa sa pag-aalaga kay Leon. So, syempre, kailangan, kasi si Leon ngayon parang Kaya ko naman. Kaya ko siyang alagaan on my own. Kaya lang, may times na kailangan mo ko. hindi. Sabihin, ang mahirap kung mag-work na tayo pareho. Tapos walang mag-aalaga. Pero like at this point, oo, na nakaka-focus pa ako kay Leon. Kaya ko siya. O kaya naman. And then ikaw nag-work. Kaya. Ang problema, pag nagbalik ka na sa work, hindi ka na 100% kay Leon. Hindi ka kaya. So yun yung kasi ang mangyayari niya mag-hybrid na lang muna si Mama Kare. Parang ang plan is mag twice a week siya sa office, then thrice a week, tatlong beses sa bahay para yun, magko-compromise na lang kami. And then since nasa bahay naman, kahit out of work hours, mag-work ako yung mga kaya kong i-work out of office hours para makahabol sa trabaho. Kasi may time nga na baka may-use yung office hours sa pag-aalaga kay Leon. Pero positive pa rin naman kami na kakayanin namin. Tsaka yung mga meetings, yun lang kasi naman yung medyo mahirap diba? Kapag nagsabay kunyari yung mga meetings na yung magka-conflict. So, gagawin na lang namin, ipaplan na lang namin carefully siguro yung mga meetings namin. Hindi kami basta-basta mag-accept ng meeting na sabay. Na hindi parang talaga nakaplan. Kung hanggat iiwasan namin. Pero yun, lang naman din, like temporary lang din naman siya siguro. Kasi ngayon expect naman natin na dumating sila Mama. Diba? So pag dumating, medyo luwag-luwag naman. Pero yun, temporary din yun. Oo, at least meron tayo, parang magbabayad time tayo ng 3 months. May breathing room naman. So, yun. After nun, hindi rin kasi pwedeng let's cross the bridge when we get there. Kailangan planuhin. So, yun. Tignan natin. And we will share na lang din kung ano maging plan. Pero, ayun. Hopefully, kasi by, kunyari, October or November yung last day nila dito, parang 10 months na or 9 or 10 months na si Leon, baka magbago yung yung behavior niya. Kasi right now mukhang malabo. Medyo mahirap pa. Oo, yun. Tingnan natin. Ayun. So ano pang mo Papa as a father of Tuna? Ano pang mga nagiging concerns mo? Wala naman kasi parang ayun nga, like ko sinasabi na hindi talaga to plan, pero parang God's will na rin. Kasi alam mo yun, meron kaming, kasi hindi kami ni Kare, lagi kami may plan. Hindi pwedeng wala kaming plan sa mga ginagawa namin. Meron kaming plan bago dumating si Leon na medyo nauudlot. Pero sana differ lang siya, hindi namin siya i-cancel. Diba? Marami rin. Pero yun, syempre, mag-pivot tayo.
sa mga plans natin, magda-divert tayo. Pero at the end of the day, dapat yung mga previous plans natin sana Magawa pa na. maabot natin. So yun, yun, thankful pa din na dumating si Leon kasi tagal parang hindi namin parang may time na ayaw na natin mag-anak, 'di ba? Mag second child, 'di ba? Pero yun, si God na rin nagsabi, hindi pwede. Ibibigay ko na sa inyo si Leon, parang ganun. Pero right timing pa rin in a way dahil si Pen is parang old enough na to have a sibling kasi like ngayon 5 na siya turning to 6. Sobrang matured na siya na kid na parang alam mo na tanggap niya na may ka-share na siya sa amin, di ba? Yun yung maganda doon kasi hindi ko naman sinasabing pangit yung mga 2 years na gap, 1 year na gap, 2 years na gap, pero parang para sa amin perfect timing na yung ganun na 5-year gap. Kasi si Pen excited din siya and happy din siya talaga na may Oo, brothers. yun ang maganda rin kasi talaga na prepare yung bata kasi katulad nung dating napanood ko kina Melay at Jason, si Stella yung bunso, parang tinatanong nila kung gusto niya na magkano. Ayaw pa ni Stella. So, parang hindi nila yung binabaliwala. Parang kino-consider nila. So, yun. Hanggang ngayon, wala pa silang third child. Pero parang gusto na nila nung time na yun. Vlog na yun. So, yun. Masaya din sa feeling na kahit mawala na kami, ayun yung talaga inisip ko dati. Paano pag wala na kami ni Mama Kare? Paano si Pen, mag-isa na lang. Although, kahit magkapamilya siya, parang Iba pa din na may katuwang, may kapatid. So yun, we're so happy na nandito si Leon. Oh, happy tayo, 'di ba, na parang kumpleto na tayo. Parang ito na siguro Kumpleto. yun. Kumpleto. Hindi mo masasabi. Wala na Ayaw. yun na. Oh, last na yan. Sana. Pero ayun nga, parang napag-uusapan natin, 'di ba, na medyo overwhelming talaga. Diba? Siguro gano'n naman talaga kapag ka may bago sa family, may baby. Nakaka-overwhelm talaga. Pero tingnan mo yung smile naman yan Yung smile niya nakakaano talaga nakakawala ng pagod. Yan. Hi. See? Pero yun, diba parang na-feel mo ba yun? Na-overwhelm ka pa din. Na-overwhelm ka ba sa mga nagbabago sa buhay natin? And then, knowing na parang 'di ba yun, may plans tayo before, tapos hindi natuloy yung mga plans natin. Gusto natin mag-travel, hindi na naman na-travel. Kasi nga kahit na gusto natin mag-travel ngayon, nahihirapan tayo dahil si Leon, baby pa lang. And then yun yung plan din natin na umuwi, hindi rin na naman matuloy kasi nga ang hirap umuwi ng may baby, alam mo yun. And then yung other plans pa natin na hindi natin matuloy-tuloy, parang na-feel mo or hindi ka ba napo-frustrate or what? Hindi na, parang medyo stronger yung frustration. Pero yun nga, tama ka nga na nakaka-overwhelm paminsan-minsan. Like, yun nga, may certain plans na hindi natutuloy. So, pagka minsan, alam mo, ng tao lang tayo, kapag may nakikita ka na nagta-travel, ganyan, naiinggit ka. Hindi naman sa inggit na envy. Like, lang, na parang sana ako din. Hindi ko naman sabi na ayaw ko sila mag-travel, parang gano'n. Yun yung times na gano'n. Kaya mahilig kami ngayon magnood ng mga travel vlogs ng mga Pinoy vloggers. Tapos, parang iniisip ko na lang na pagka someday, makakapag-travel din tayo na magbablog. Oo nga Ang dami namin pinapanood kasi ng mga travel vloggers, lalo sa Europe, no? Oo, Tapos, sa Europe. ang gaganda talaga ng mga pinupuntahan nila. Sana pagka nag-travel vlog tayo sa Europe, may manood pa din. Oo. Kahit yung mga 100 subscribers natin na nanonood. Ayun. Lang naman to, parang pause lang siguro to. Face lang naman. Oo, face. Ayun. Ano pa? Yun, overwhelmed lang din sa, ayun, sabi ko nga, sa work. Mahirap ngayon yung work-life balance. Pero thankful pa din na
nakakayanan. Tapos, ano pa ma? Pero siguro hindi, ang naisip ko lang like yung positive ng nangyari or ng situation natin ngayon na hindi natuloy yung mga plans natin. Parang medyo positive siya financially, 'di ba? Oo. Kasi nakakapag-save ka talaga o kasi talaga nililimit namin yung gastos. Oo, kasi magastos din mag-travel. Magastos din lalong umuwi sa Pinas. Oh. Ah, benefits. Yun yung Yun yung benefit Oo, talaga positive. ng situation ngayon. Masisave mo kasi, alam mo yun, pag uwi kang Pinas with family of 3, family of 4, Million. less than 1 million na yun, hindi lang 500,000 ang may gastos. So, kasi pag yun yung inisip namin, binabudget namin na kapag uwi kami, siguro mga 10,000 euro yung budget. No? Mga 600,000. 600,000. Kasi pamasahe pa lang magkano na. And gusto naman syempre pagka umuwi kami, yung maganda naman na Oo. yung bakasyon. No? Oo. Parang maganda na Sulit, sulitin. parang sulitin mo yung bakasyon. Pero yun nga, yun siguro yung nakikita din namin na positive lang na nangyari. Aside from yun, na may Leo na kami, para kahit papano, nakakapag-save talaga. No? May nasa-save na kahit papano. So medyo nabibuild mo na yung emergency fund. And then, ayun. Yun, more on savings talaga. So, very good naman. Good yun. Ayun, ano pa? Ayun. Ano lang, wish ko lang din. Yun na lang siguro, no? Last na, yung wish ko ngayong Father's Day at in the future. Na ano, mas maging healthy silang dalawa. Like, kaya hanggang pati rin si Mama. Kaming apat siguro. Maging, para kasi, di ba, health is wealth. So, yun. Parang kahit ano na maging problema mo, wag lang health. Wag lang health. Oh. Yun lang yung pinaka-wish ko. Kasi, ang hirap pag nagkakasakit. Like, di ba, yung vlog natin na nagkasakit si Leon. May time din na inabot siya ng 40 degrees nung nag-back na siya. So, alam mo, sobrang nakapag-alala. Parang alam mo, parang inisip ko na sana ako na lang nandun sa sitwasyon na yun, wag na lang sila. Mentally kasi, no? Mentally, Mentally mahirap. drained siya. Yun lang pinaka-wish ko. And then, sana matupad natin yung mga plans natin. Not only personal, pati na rin, yung mga career path natin. Yeah, and then, yung like, importante din yung mga plans mo kasi alam mo yun, to help other people. Yung parang ako kasi Give yung back. inisip ko parang Sana makapag-give back din tayo. maging capable na talaga tayo na, alam mo yun, magkaroon tayo ng capacity to Give help back. help other people. Yun lang. Ayun. Yun na lang muna. So, yun, babatiin ko pala ng mga Happy Father's Day din yung mga mahal namin sa buhay. Yung papa ko, Papa Ed. Happy Father's Day and more health. Ano more health? More, ano yun? For Father's Day. Happy Father's Day na. Seryoso. Wish you good health and everything. Happy Father's Day din sa sa kapatid ko, sumunod sa akin si James. Happy Father's Day. Tapos si Papa ni Kare, si Papa Dean. Happy Father's Day saka sa mga ano ba tawag doon? Bilas yata yun. Sa baba, sa lalaki. Hindi ko alam. Basta hindi siya bayaw eh. Asawa ng hipag ko. Mga hipag ko, no? Si Kuya Ninyo sa Canada, sa si Lawrence sa Pinas. Sa Ulusan. Ulusan pa. Happy Father's Day! Sa mga friends ko, Happy Father's Day. Oy, kila Glenn. Oo, kay Glenn, Kahit di naman nanonood sila Glenn. kay Delio, kay Mark Bernard, kay Josel. Happy Father's Day sa lahat. Yun lang. So, ayun, magbababay na ko. Thank you for watching. Please subscribe to our channel. Bye! Bye!